Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Malacanang binigyang diin na paunang tulong pa lamang ang cash assistance na ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. Mas konkretong tulong gaya ng relokasyon at iba pa ginagawa ngayon ayon sa palasyo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ng Malacanang na hindi nagtatapos o inisyal na tulong lang ang cash assistance na aabot sa 5 hanggang 10,000 piso para sa mga nasalanta ng nagdaang mga bagyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi nagtatapos sa pagbibigay ng pampinansyal na ayuda ang ginagawa ng gobyerno para maka-asiste sa mga tinamaan ng nakaraang mga kalamidad. Pantustos lamang ani ang nasabing halaga para sa pangangailangan ng mga typhoon victims habang may iba pa ani ang tulong na ginagawa ang pamahalaan gaya ng relokasyon sa mga kinauukulan. Nakakahulugan ito ani Castro na hinahanapan ng lugar na malilipatan ang mga naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad ngayong nasa no-build zone ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos at sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong at kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang pagbuhos ng tulong sa Pilipinas ng mga kabalikat nitong bansa kasunod ito ng matinding pananalasa ng Bagyong Uwan sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, bukod sa Estados Unidos na una nang nagpahayag sa Armed Forces of the Philippines o AFP na magpapadala ng humanitarian assistance and disaster relief, ay ilang mga bansa na rin ang nagpahayag ng kanilang kahandaang tumulong. Kabilang narito ang mga bansang Japan, Singapore, India at Timor-Leste. Maraming bansa, maliban po sa US, na nag-offer ng kanilang mga tulong para sa humanitarian assistance and disaster relief, including po ang US, Japan, Singapore, India, and Timor-Leste. Nagpadala na rin po sila ng sulat sa AFP at sa National Defense. Binigyang din ng Malacanang ang malaking papel na ginagampanan ng mga EDCA site sa panahon ng kalamidad, partikular sa paghatid ng humanitarian assistance at disaster relief.
Philippine itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po ang paggamit po ng Port Magsaysay bilang distribution relief goods during the previous disasters. At madalas pong magamit din po ito bilang fisherman's shelter at ang mga DSWD and AFP repacking sites. Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tiniyak naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tulong para sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na may alok na tupad program o pansamantalang trabaho para matulungang makabangon ang mga nabiktima ng bagyo. Sa ngayon ay inaalam na ng DOLE ang mga makikinabang sa programa. Kami ay nakikipag-coordinate sa local government units upang amin pong makuha yung listahan ng mga apektadong kababayan namin at ma-process po natin ng mabilisan na agaran ang pagkakaloob ng programa. Kaugnay naman sa usaping sa pilitang pagtatrabaho ng mga empleyado tuwing may kalamidad, sinabi ni Laguesma na rerepasuhin ang labor advisory ukol dito para mas paigtingin pa ang hakbang. Dagdag nito, kakausapin din ang mga employer para magabayan sa pagtatrato ng kanilang mga manggagawa. Sa bahagi po ng Department of Labor and Employment dito sa Central Office, akin pong inanyayahan yung pong asosasyon ng IT at Business Process Sector para amin pong ipaalala sa kanila na meron pong umiiral na Labor Advisory number 17 na naipalabas pa po yan noong 2022. Dahil po dyan, medyo akin din pong iniutos yung pagriripaso ng Labor Advisory. Baka kinakailangan pong lalo pang palakasin upang nang sa ganun po mabigay ng tamang gabay yung mga employer sa pagtatrato ng kanilang mga manggagawa. Si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinatayang aabot sa 7 milyong piso ang magagastos para sa pagkukumpuni ng Philippine National Railways o PNR Bridge sa Ginubatan, Albay na nasira noong kasagsagan ng Bagyong Uwan. Ang nasabing tulay ang nag-uugnay sa Barangay Rafael at Barangay Maipon. Sa programang Boses, sinabi ni PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda na sakali man na palitan mismo ang tulay ay mangangailangan ng 90 million pesos hanggang 120 million pesos. Una nang nagsagawa ng visual observation ang inspection team ng PNR sa naturang tulay. Aabutin ng mga 6.5 M to around 7 M. Initial estimate lang nila para sa pagre-repair noon. Ngayon, kung papalitan yon, compromise na lalong-lalo yung parting tumagilid kung saan na-expose sa mga umugulong na boulder doon at saka sa malakas na agos ng lahar at saka tubig. Approximately, yung cost ngayon ng bridge na ganun, report sa akin ng engineering sa abutin between around 90 to around 120 million. Yung haba noong buong bridge ng San Rafael. Batay pa sa initial assessment ng PNR, may ilang tulay din ang nasira sa Albay dulot ng malakas na hangin at ulan na dala ng Bagyong Uwan. Kabilang dito ang mga tulay na misalign makaraang bagsakan ng puno. May ibang bridge pa kaming nakita na may mga naapektuhan din ng ating Bagyong Uwan. So kasama dito yung San Ramon Bridge dito sa may Baaw, sa Camarines Sur, yung mga punong putol galing sa taas, sumabit doon sa riles. So sobrang taas ng tubig. Yung riles natin, medyo na-move sila ng ilang pulgada, less than 100,000 din yung pagre-repair doon. Pero yung Saragay Bridge dito sa may Camarines Sur, malaki-laki rin ang pagre-repair niya dahil yung parang soil sa gilid ng ating tulay, nag-scouring, ibig sabihin parang nag-erode siya, pati yung pinakapundasyon niya sa gilid, na-wash out ng tubig yon. So kung i-repair yun, naabutin din ng almost 8 million. Si PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, walang naitalang casualty ang Quirino Province sa naging panalasa ng Super Typhoon Uwan linggo ng gabi. Sa panayam ng programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Carmen Jimenez, Provincial Administrator ng Quirino, na bagaman may mga naitalang sugatan, walang naitalang patay sa paghagupit ng Super Typhoon sa probinsya. Nagpasalamat rin si Jimenez sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, mga lokal na DRRMO, maging sa non-government organizations tulad ng Philippine Red Cross sa pagsisikap nila na makamit ang zero casualty. Yun nga ang pinapagpasalamat talaga namin na na syempre sa Diyos at maging doon naman sa sabihin ko na heroism ng aming lahat ng mga tumulong, nag-collaborate, nag-coordinate mula sa aming PDRRMO, sa MDRRMOs, ang aming mga kapulisan, BFP, Army, at lahat po ng ahensya, including Red Cross at all the national agencies concerned at ang aming mga barangay. Wala po kaming na-report na casualty. May mga ilang nasaktan pero mga minor injuries po. Pero wala pong casualty sa probinsya ng Quirino. Maaga po namin na dala sa mga evacuation centers ang aming mga constituents na nangangailangan po ng tulong. Inaalam na ng Quirino Provincial Government ang mga lugar sa lalawigan na may mga napinsalang bahay at makikipag-ugnayan sila sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD upang tulungan ang mga residenteng nawalan o nasira ang bahay. Tuloy-tuloy din aniya ang pagsasaayos sa mga nasirang power lines at linya ng komunikasyon na pinadapa ng bagyo. Sa huling bilang ay umabot sa 8,519 individuals ang bilang ng mga naging evacuee sa 159 evacuation center sa lalawigan at nagsimula ng magsibalikan ang mga residente sa kani-kanilang tahanan dahil sa bumubuting lagay ng panahon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng 1.684 billion pesos para sa replenishment ng Quick Response Fund o QRF ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard. Ayon kay Palas Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang recovery at rehabilitation efforts sa mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang kalamidad sa bansa. Mula sa kabuang halaga, 1 bilyong piso ang inilaan para sa DA upang mapalakas ang kanilang mga recovery at rehabilitation programs sa mga rehiyong apektado ng African Swine Fever at ng mga nagdaang bagyo. Samantala, 631.23 million pesos naman ang ibinigay sa DSWD para dagdagan ang kanilang 2025 QRF. Nagpalabas din ang DBM ng 53.7 million pesos para sa Philippine Coast Guard upang masuportahan ang kanilang relief, rehabilitation at search and rescue operations tuwing may kalamidad. Inaprubahan na po ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 1.684 billion para i-replenish ang Quick Response Fund ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard. Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, palay-buying operation ilulunsad sa Albay para mabili ang mga inaning pananim bago tumama ang bagyong Uwan. Ang kabuang ulat na yan ay ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Inihayag ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda na maglulunsad sila ng palay buying operation
sa pakikipagtulungan sa DSWD gamit ang AKAP Rice Funds. Ayon kay Salceda, layunin ng programa na bilhin yung mga palay ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo bilang tulong doon sa mga aning kanilang natapos bago tumama itong bagyong uwan. Kasabay naman ito ay nagpasalamat ang kongresista sa mabilis sa pagdugo ng mga ahensya ng pamahalaan at mga volunteer matapos ang pananalasa ng bagyo. Batay sa ulat, hanggang nitong alas 4 ng hapon nitong November 10, lahat ng pangunahing kalsada sa ikatlong distrito ng Albay ay passable na matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations ng DPWH, lokal na pamahalaan, Bureau of Fire Protection at mga volunteer. Patuloy na rin naman anya ay sinasagawa ng ALECO o Albay Electric Cooperative ang line restoration sa iba't ibang bayan at distrito upang agad at ligtas na maibalik ang supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinamadali na at pinatutukan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsasaayos ng Navotas Coastal Dike. Ayon kay Dizon, kukumpleto na niya ang listahan ng mga kakailanganing gamit at material para maisaayos ang Navotas Coastal Dike at oras na makumpleto ang listahan, ora mismo ay idudulog na niya ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapaglaanan ng pondo. Habang tumatagal kasi ang sitwasyon sa nasirang Navotas Coastal Dike ay tumataas din ang tsansa ng peligro, bagay na dapat masolusyonan na agad bago pa dumating na naman ang panahon ng tag-ulan sa susunod na taon. Pinapalista ko na sa district engineer dito lahat ng kulang para makomplete na natin itong buo. Free by next season, buo na tayo. So pag nakuha ko na yon, ipapaalam ko kay Pangulo na pondohan na. No, with funds remaining for 2025, ma-start na ito at matapos na natin bago magtag-ulan ulit next year. DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nasirang floodgate sa Paco Pumping Station, mapapakinabangan na ulit sa loob ng 2 linggo ayon sa Department of Public Works and Highways. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate ng Paco Pumping Station sa Maynila. Dahil dito ay inatasan ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na tapusin ito sa loob ng 2 linggo. Alinsunod na rin yan sa pagtataya ng project consultant mula naman sa South Korea. Dagdag pa ng kalihim, walang magiging gastos ang pamahalaan dahil may 2 taong warranty ang nasabing proyekto na na-modernize nitong nagdaang mga taon. Maliban sa repair, kasama sa pagkukumpuni ang pagpapatibay ng floodgate na inaasahang tatagal naman ng 3 buwan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pamahalaan pinag-aaralan na ang extradition o pagsuko kay Senador Bato de la Rosa kung may arrest warrant na mula sa International Criminal Court o ICC. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Pinag-aaralan na ng ating bansa ang extradition o pag-surrender kay Senator Bato de la Rosa kung may arrest warrant na ba ito mula sa International Criminal Court. Sa isang press conference, sinabi ni Chief State Counsel Dennis Arbin Chan na ito ang ginawa nilang opsyon sa ilalim ng RA 9851. Pero wala pa niya silang nakikita o hawak na kopya ng naturang arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa sa kabila ng pagkumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang panayam sa radyo. Kung magkaganon, mas mabilis aniyang mapoproseso ang pag-surrender sa dating PNP chief ng Duterte administration theoretically.
kumpara sa extradition na kailangan pa ng bukod na pagdinig. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na opisyal na dokumento ng nasabing arrest warrant na inaasahang manggagaling mula sa Department of Foreign Affairs at Philippine Center on Transnational Crime. Mula dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Raffy Tulfo isinusulong ang pagbuo ng Migrant Workers Relation Commission. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Naghain si Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senador Raffy Tulfo ng panukalang batas na layong bumuo ng hiwalay na claims court para sa mga Filipino migrant workers. Ito ang nakapaloob sa kanyang inihaing Senate Bill 1480 o Migrant Workers Relations Commission Act. Binigyang diin ni Senator Raffy na mahalagang magkaroon ng isang hiwalay na quasi-judicial body na tututok sa mga kasong may kinalaman sa kontrata ng mga OFW at sa mga paglabag sa batas, kaugnay sa pag-hire, pagproseso at pagtatanggal sa kanila sa trabaho para mapangalagaan at maisulong ang kanilang karapatan. Sa pinunto ng senador na taon-taon ay umaabot sa higit 30,000 ang kaso na dinidinig ng National Labor Relations Commission o NLRC, kaya madalas na antala at naiibo ng mga kasong may kinalaman sa mga OFW. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 24 na hog racers ng San Nicolas, Ilocos Norte tumanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Nakaawat dagiti 24 nga hog racers ti tulong pinansyal manipud iti gobyerno bayat ti distribusyon ti Provincial Auditorium iti Kapitolyo Provincial ti Ilocos Norte. Dagitoy a benepisyaryo ket naguryente dagiti tarakenda a baboy kalpasan an apektaran ti African swine fever iti probinsya. Segon kini Mercedes Tribay a residente iti Barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte, naguryente dagiti 36 a taraken na baboy iti napalabas sa tawen. Kuna ni Tribay at akela tulong kenkwana tinaawat na agatad tapno maitultuloy ti panagtarikan na ti baboy. Ti programa ket inpadungpal ti Department of Agriculture gabuta tarigagayan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang makabangon dagiti hog racers iti Ilocos Norte. Mula sa Lawag City,
Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, rehabilitasyon ng Ramut Pugil Farm to Market Road sa Santol, La Union, masisimulan na. Narito si Albert Kawile para sa balita. Naituding ang mangrugin ti 298 million ang Ramut Pugil Farm to Market Road sa Santol, La Union. Kalpasan ang makaawat ti proyekto iti kritikal ang no objection letter 1 manipod iti Department of Agriculture. Ti proyekto ket pinanduan ti DA Philippine Rural Development Project ken direkta makatulong iti 720 a pamilya iti lugar. Personal nga inawat ni Gobernador Mario Eduardo Ortega Tinolwan, agraman ni DA PRDP Regional Project Coordination Office 1 Director Dennis Taktak and Action Officer Deo Rivera. May isa dito ay kadagiti proyekto nga indauluan ti Gobernador, kadwa na ti DA tapno madagdago sa makumpleto ti amin akasapulan ang dokumento ken umabante ti sumaruno apaset ti implementasyon. Di pa nakipay tinolwan ket kahit nasawen, adagiti umuna nga addang ti proyekto graman ti panagatang kadagiti materyales ket mabalinita na mangrugi ken agtultuloy iti sumaruno apaset ti panakay patungpal. Apaman ang malpas ti kalsada manamnamang umodo ti produksyon ken matgedan dagiti manalon iti Santol, masigurado tinasaysayat a kalidad ti apit sakbay ang makadanon iti merkado ken mapapartak ti panagbiyahe dagiti manalon ken umili nga agturong ken agawid manipod kadagiti trading center. Imbilang dagiti opisyal ti probinsya ti panakaited tinolwan kas pamaneknek ti espiritu ti La Union agkaysa. Uno tinatibkera pa nagtitinulong ti gobyerno probinsyal ken dagiti na dumaduma a nasyonal nga ahensya tapno maidanon ti panakaseknan na panakaidanon ti liwliwa ken panakapasaya ti kalidad ti biag dagiti umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. DSWD Region 8 nagsagawa ng pulong balitaan kaugnay sa nagpapatuloy na disaster response operation sa mga naapektuhan ng mga bagyong Tino at Uwan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Ang Department of Social Welfare and Development Region 8 nagbuhat in press conference kasumpay nagpapadayon ng disaster response operation hamang naapektaran han Bagyo Tino ng Bagyo Uwan. Iginpadangat ni DSWD Eastern Visayas Regional Director Grace Subong ang kabug-usan nga humanitarian assistance nga naipabot na ahensya nga da mga naitalang apektado na sabing ratdatan panahon hariyon 8. Haging buhat nga virtual press conference sigun kan Director Subong nga nagpapadayon ng distribusyon han relief items sa ahensya nga da mga grabe nga nagkaapektaran nga mga lugar. Kasumpay hinigin padangan na ahensya ito ni ira mga pangandaman ha panahon iton kalamidad. Din may adatla na ka-preposition ng mga family food boxes, ready-to-eat food bags, bottled water, nga non-food items nga dahil iba mga strategic areas palibot ha rehiyon. Dugang pa nagpapabili naman nga aktibo ito na quick response team na ahensya nga padayon iton monitoring ha mga naapektaran han sabi nga bagyo. Tikang diri syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Mindanao. Mga estudyante at guro sumailalim sa 3 araw na basic tour guiding training. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Nagpahigayon ang local school board og 3 ka adlaw nga training sa basic tour guiding alang sa 78 ka mga estudyante ug magtutudlo sa Dansolihon National High School dakbayan sa Cagayan de Oro baghuay pa lamang. Ang maong kalihukan gipahigayon uban sa pakigtambayayong sa City Tourism and Cultural Affairs Office, Department of Tourism, Department of Education Division of Cagayan de Oro. Lakip sa gipasabot kanila kabahin sa tourism awareness,
o Filipino Brand of Service Excellence o Training and Tour Guiding Techniques nga gituki sa mga dinapit nga mga resource persons gikan sa kagabahanang lokal o sa Department of Tourism. Pinaagi sa maong training, gilauman makakaton ang mga estudyante sa epektibo ug sakto nga paagi sa paggiya o pag-atiman sa mga turista. Kini makatabang kanila og maayo sa ilahang kahanas sa komunikasyon, pagdumala o pagpanguna nga mahimong puhunan sa ilahang kaugmaon. Gikan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte nakatanggap ng 3 pagkilala mula sa DOH 2025 Regional Year-End Universal Healthcare Awards. Narito si Bless Eboyan para sa balita. Tulo kadakong pasidungog ang gidawat sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte gikan sa Department of Health sa 2025 Regional Year-End Universal Healthcare Awards nga gipahigayon sa Zamboanga City. Personal nga midawat sa mga pasidungog si Board Member Venus Uy, kauban si Acting Provincial Health Officer Dr. Benson Panagiton sa ngalan ni Governor Daryl Uy nga wala makatungha sa seremonya. Gipasidunggan ang probinsya pinaagi sa Universal Healthcare Governance Award tungod sa maayo ug epektibong pagpanggama sa mga programa para sa kalusugan. Nadawat usab niini ang LGU Achievers Award on Family Planning isip pag-ila sa malampusong pagpatuman sa mga inisyatiba alang sa responsable nga pagplano sa pamilya. Gidugang paniini, nakabot usab sa Zamboanga del Norte ang Provincial or Health Promotion Award para sa gold nga nagpailang padayon kini sa aktibong pagpasiugda sa kahimsog ug wellness sa matag komunidad sa lalawigan. Ang maong mga pasidungog nagpamatuod sa lig-on nga dedikasyon sa Zamboanga del Norte sa pagpatuman sa Universal Healthcare Act ug sa tinguha nga mapadayon ang usa ka himsog ug lig-on nga komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan mula sa Zamboanga. Dadakuin naman natin ang Iligan. Tulong panghanap buhay ipinamahagi ng LGU Iligan City sa mga magsasaka mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Gipang-apod-apod sa lokal nga pagamhanan sa Iligan ang mga tabang pangkabuhayan alang sa pipila ka mag-uuma gikan sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan. Ang maong kalihukang gipanguluhan sa Cooperative Development and Livelihood Office o sa City Agriculturist Office sa LGU Iligan diin sila mismo ang mihimo sa panghatag sa nagkalaing-laing klase sa tabang pangkinabuhian. Usa sa mga nagkaangkon sa maong programa mao ang Lambag Farmers Association. Diin ang mga miyembro niini nakadawat og grocery packs, bugas ug ubang pagkaon. Gitawag sa lokal nga pagamhanan kinig programa sa panginabuhi para sa pagkaon ug pagpalambo sa pamilya o 6-piece program. Usa ka inisyatibo ubos sa Iligan Development Goals nga gisulong ni Mayor Frederick W. Siao aron mapalambo ang kabuhayan ug makunhuran ang kakabus sa Dakbayan. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation
sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ang Pilipinas ngayon. Bago po tayo magtungo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, ay tayo po muna ay magkakaroon ng isang maikling panayam at syempre alam naman natin na tayo nakikibalita pa rin ukol sa sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan. At kasama po natin ngayon ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Region 5, walang iba kundi si Sir Gremil Alexis Naz. Sir Gremil, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello ma'am, magandang hapon po at sa po nakikinig po sa atin ngayon. Maraming salamat po Sir Gremil sa pagbibigay niyo po ng oras para kayo po ay amin po makasama dito sa programa. Unang-una po, Sir Gremil, kumusta na po ang buong Bicol Region pagkatapos nga po ng paghagupit nitong si Bagyong Uwan? Sa ngayon ma'am, meron pa po sa ating reported na nasa 110,000 families or 396,000 persons na nasa mga evacuation center pa po. We're just waiting for the official report ng decampment ng ilang mga lugar. Pero other parts sa tingin ko po may evacuees pa po rin po sa mga susunod na araw. Since meron tayong na-report na 960 totally damaged houses and 7,756 na partially damaged houses. Sa other damage report naman po namin sa infrastructure, may nai-report po ang mga LGUs na umabot sa 111,839,000 pesos worth of damage to government facilities and other critical facilities po. Sa casualties, may isa pong naiulat sa amin na namatay dyan po sa Catanduanes and 5 pong injured individuals. Isa po sa Catanduanes at 4 po sa Camarines Norte. Sa flooding incidents po, may 113 barangays pa po sa Camarines Norte, Camarines Sur at Masbate na still reported as flooded yung mga barangays po sa kanila. And meron na rin po tayong 125 na nag-subside na mga baha dito po sa Bicol Region. Sir Gremil, kasi nabanggit nyo yung flooding, no? Nagkaroon po ba ng incident naman po ng landslide dyan po sa Bicol Region? So, may inuulat po sa amin initially na 2 rain-induced landslide sa Camarines Sur, pero pinapa-confirm po namin if major landslide po ito, kung may naapektuhan po bang communities. Pero so far, sa information, parang minor landslides din naman po pala yun. Kanina ay nabanggit nyo yung mga nananatili pa no sa evacuation centers. Sir Gremil, ano po ang kumbaga nakakarating sa inyo na ulat na pangailangan po no nitong mga nasa evacuation centers dahil syempre alam naman natin na kumbaga ay yung ilan sa kanila ay marahil ay nagkaroon ng damage yung kanilang bahay at yung mga gamit din nila ay naapektuhan. Ano po yung mga pangailangan pa po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers? Based po sa experience po namin and sa nakita sa effect ng damages po nito sa northern part ng Bicol Region, specifically sa northern Camarines Sur and Catanduanes, ay una, magre-request din kami ng tulong sa shelter cluster for shelter materials para makapagtayo ulit ng kanilang mga kabahayan lalo na itong mga totally damaged houses and also shelter repair kits para doon naman sa may mga partially damaged houses. Nag-request din po kami ng additional family food packs kasi based
po namin sa Bicol, once na may damaged houses po tayo, meron po yung mag-stay sa evacuation centers na medyo matagal. Kaya yung family food packs ay makakatulong po para masustain natin yung pag-stay po nila sa evacuation centers. Sir Gremil, kumusta naman po yung kuryente saka telecommunication services? Pati na rin po yung supply ng tubig diyan sa Bicol region. Sa power outage po, 88 out of 114 na local government units po dito sa Bicol region ang may report po na power outage at interruption. So that's around 75 to 77% kung hindi po ako nagkakamali. Ay sa ngayon, ongoing po ang assessment, clearing, and restoration activities ng ating mga elected operatives. But we're planning to request sa Department of Energy ng augmentation para mapabilis po yung pag-restore ng kuryente. Last po dyan sa Catanzanes na kung saan lahat po ng munisipyo ay wala pong kuryente ngayon. Yung ganun din po since walang kuryente sa Catanduanes, wala rin po medyo mahirap po ba ang signal doon ngayon? Sa communication lines, ma'am, sa northern part medyo mahina po talaga yung signal. May ilang munisipyo din na totally yung yung PLDT, Smart Globe, and dito ay wala talagang signal. And thankfully merong Starlink na nagagamit natin to coordinate with the northern part of Catanduanes. Sa water naman po, meron tayong 10 syudad o munisipyo na may reported water interruption sa ilang parts po sa kanilang lugar. And I've also heard na si Verac ay nakapag-experience po, si Verac water concessionaire po doon ng damages din. Kaya isa din po sa focus namin yung pagpadala ng water and sanitation teams para makatulong po sa pagbigay ng malinis na tubig kung matatagalan po ang pag-repair ng damages sa water district po doon. Ito naman po, kumusta? Kasi nabanggit nyo na po yung kanina, yung sa DOE, Pero kumusta po yung inyo pong koordinasyon sa iba pang mga national government agencies, maging sa ating mga uniform personnel? Sa uniform personnel po sa amin dito sa regional level, wala naman pong problema at days before, kahit nasa labas pa po ng PAR, nakapag-commit na po sila ng kanilang mga resources para po meron tayong i-augment sa mga heavily affected LGUs. And sa atin din naman na partners like national government agencies dito sa Bicol, atin naman po kaming problema. Even sa national level, napakabilis po ng pakikipag-ugnayan po namin sa NDRNC. Hindi ko na po kukunin masyado ang inyong oras, Sir Gremil. Ano na lamang po ang inyong paalala sa inyong mga kababayan dyan sa Region 5, particular yung mga talagang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Uwan? Sa lahat po ay iparating po natin agad sa ating mga local government units ang mga pangangailangan po natin. And once po na kailanganin din nila ng assistance sa regional level, ay agad po tayong magpapadala ng tulong para mapabilis po ang early recovery po natin dahil dito kay Bagyong Uwan. And with that, maraming salamat po, Sir Gremil, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. God bless po at stay safe po sa inyo pong lahat dyan na nasa Region 5. Thank you very much din po, ma'am. At ating po nakasama si Sir Gremil Alexis Naz, ang spokesperson ng Office of Civil Defense Region 5. Dadako na tayo agad sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang price guide nito para sa mga produkto na karaniwang kinukonsumo tuwing Pasko kung saan 75 Noche Buena items ang may taas presyo. Nakatala sa price guide ang suggested retail prices para sa supermarkets at groceries at magiging epektibo ito hanggang Disyembre at 31. Ayon sa DTI, nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng ilang ham products sa price guide, subalit karamihan sa mga presyo ay hindi gumalaw. Ang presyo ng dalawang stock
keeping units o SKUs ng fruit cocktail ay hindi nagbago habang inadjust ang presyo ng 5 iba pa. Samantala nanatili ang presyo ng isa lamang sa 12 produkto ng spaghetti sauce habang 2 sa 15 tomato sauce SKUs ang hindi rin nagbago ng presyo. Ngayong taon, ang listahan ay kinabibilangan ng mga bagong items tulad ng nata de coco at kaong na ayon sa ahensya ay nagpapakita sa tumataas sa demand para sa mga dessert ingredients. Sinabi naman ni Trade Secretary Maria Cristina A. Roque na patuloy na tatalima ang DTI sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing abot kaya ang presyo ng basic necessities at prime commodities at holiday goods. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagtala ang Foreign Direct Investments o FDIs ng double-digit annual decline noong Agosto. Yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang FDIs ang pangunahing pinagkukunan ng mga trabaho at kapital para sa lokal na ekonomiya. Ayon sa datos ng BSP, ang FDI net inflows ay nasa $494 million noong Agosto, bumaba ng 40.5% mula sa $830 million sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mas mababa pa rin ito sa $1.268 billion net inflows noong Hulyo. Ang equity capital placements, hindi kasama ang reinvestment of earnings, ay tumaas ng 121% sa $146 million mula sa $66 million habang ang reinvestment of earnings ay bumaba ng 3.6% sa $203 million. Bumaba rin ang net debt instruments ng 73.8% sa $145 million. Ang year-to-date FDI net inflows ay nasa $5.179 billion, bumaba ng 22.5% mula sa $6.686 billion na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Ang equity capital placement sa unang 8 buwan ng taon ay naitala sa $870 million na ang karamihan ay nagmula sa Japan, Estados Unidos, Singapore at South Korea. Karamihan sa mga ito ay inilagak sa manufacturing, wholesale and retail trade at real estate. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, bumaba ang mga subsidiya na ipinagkaloob sa government-owned and controlled corporations o GOCCs ng 49.48% year-on-year noong Setyembre ayon yan sa Bureau of the Treasury o BTR. Ang budgetary support na ipinagkaloob sa state-run firms ay umabot lamang sa 9.2 billion pesos noong Setyembre. Month-on-month, ang GOCC subsidies ay tumaas ng 14.78%. Ang mga state-owned firm ay tumatanggap ng buwan ng subsidiya mula sa national government upang suportahan ang kanilang araw-araw na operasyon kung ang kanilang kita ay hindi sapat. Noong Setyembre, ang National Food Authority o NFA ang tumanggap ng pinakamalaking subsidiya na 3.43 billion pesos o 37.29% ng kabuuan. Sinundan naman ito ng National Irrigation Administration o NIA na tumanggap ng 3.23 billion pesos at ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na may 995 o 955 million pesos. Ang iba pang GOCCs na tumanggap ng subsidiya ay ang Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Heart Center, Philippine Coconut Authority, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Ang GOCCs na nakakuha ng subsidiya na mababa sa 100 million pesos ay
Ang Cultural Center of the Philippines, Light Rail Transit Authority, Philippine National Railways, Long Center of the Philippines, Intercontinental Broadcasting Corporation, at ang Philippine Rice Research Institute. Nasa subsidy list din ang Development Academy of the Philippines, Philippine Institute for Development Studies, National Dairy Authority, Center for International Trade, Expositions and Missions, People's Television Network Incorporated, Sugar Regulatory Administration at ang Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ang GOCCs na may subsidiya na 10 million pesos o mababa pa ay ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, Southern Philippines Development Authority, Subic Bay Metropolitan Authority, Philippine Tax Academy, the Philippine Center for Economic Development at ang Zamboanga City Special Economic Zone Authority. Ang mga GOCC na walang tinanggap na subsidiya ay kinabibilangan ng Land Bank of the Philippines, Small Business Corporation, National Electrification Administration, National Housing Authority, National Power Corporation, Bases Conversion and Development Authority, Philippine Health Insurance Corporation, Philippine Reclamation Authority, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at Tourism Promotions Board. Sa unang siyam na buwan, ang GOCC subsidies ay may kabuuang 79.45 billion pesos, bumaba ng 24.50% mula noong nakaraang taon. Ang NIA ang may pinakamalaking subsidiya sa unang siyam na buwan ng taon na may 27.76 billion pesos, sumunod ang NFA na may 12.11 billion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan ng salapi para sa araw na ito, Nobyembre 11. Ang US dollars ay katumbas ng 58 pesos and 93 centavos. Ang Japanese yen naman po ay 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 45 pesos and 25 centavos. Habang ang Korean won naman ay nagkakahalaga ng 4 centavos. Ang Chinese yuan ay 8 pesos and 28 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 58 centavos. Ang British pound naman ay 77 pesos and 65 centavos, habang ang euro naman ay katumbas ng 68 pesos and 12 centavos. Ang Canadian dollar naman ay 42 pesos and 4 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial naman ay katumbas ng 15 pesos and 71 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid na po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan.
I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Matagumpay na nasungkit ng Far Eastern University ang ika-26 nitong kampyonato sa UAAP Women's Athletics sa New Clark City Athletics Stadium sa Capas, Tarlac. Bagamat nahuli sa University of Santo Tomas sa unang araw, bumawi ang Lady Tamaraws sa huling bahagi ng Season 88 at nagtala ng 373.5 points para sa unang titulo ng paaralan ngayong season. Bida sa kampanya ng FEU si Edna Magtubo mula Iloilo na tinanghal na Most Valuable Player matapos magwagi ng ginto sa 5,000 meter at 10,000 meters at pilak sa 3,000 meter steeplechase. Nakuha ni Jessa Roda ng NU ang ginto sa naturang karera habang si Nicole Diloy ng FEU ang pumangatlo. Nagpakitang gilas din ang rookie na si Giselle Vivas mula Batangas na nagwagi ng ginto sa 400-meter hurdles at 100-meter hurdles dahilan para tanghaling Rookie of the Year. Pumangalawa si Marilu Caduyak ng FEU at pumangatlo si Hannah Delotavo ng De La Salle University sa 400 meters habang sina Laika Miravalles ng UST at ABCD Agamanos ng De La Salle ang nagtapos sa podium ng 100-meter hurdles. Nag-ambag ng isa pang ginto si Rica May Valderrama sa long jump na tinalo sina Diana Jurano ng Adamson at Agamanos. Pumangalawa ang UST sa kabuuan na may 242 points habang pumangatlo ang DLSU. Nagtapos ang torneo sa panalo ng DLSU sa 4x400 meter relay, bahagyang lamang sa FEU at University of the East. Gayunpaman, nananatiling reyna ng torneo ang FEU.
Determinado si Coach Hamero na palawigin pa ang pamana ng Moraita sa larangan ng atletikong kababahian. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding pagbabalik ang ipinamalas ni Don Troliano para sa San Miguel Beer sa kanilang panalo kontra Magnolia sa PBA Philippine Cup noong Biyernes. Sa natitirang 53 segundo, tumira siya ng mahalagang 4-point shot na nagbigay ng 94-92 tagumpay sa Beermen. Tumapos si Troliano ng may 29 na puntos, kabilang ang 14 sa ikalawang yugto. Nakapagtala rin siya ng 3 3-pointers mula sa 5 tira at 6 na rebounds, patunay sa kanyang all-around na kontribusyon sa ika-4 na sunod na panalo ng San Miguel. Dahil sa kanyang husay, itinanghal siyang PBA Press Corps Player of the Week para sa Nobyembre 5 hanggang 8. Tinalo niya sina Kelly Williams ng Tokentex, Robert Bullock ng LX at Gio Halalon ng TNT. Ito na ang unang laro ni Troliano matapos ang kanyang pamamahinga noong Nobyembre 2 laban sa Converge dahil sa injury sa likod. Sa kabila ng pahinga, agad siyang nagpakita ng lakas at kumpiyansa. Hindi na ikinagulat ni Coach Leo Austria ang clutch shot ni Troliano na kanyang naging malalaro pa noong Adamson days. Kilala niya ang tikas at tapang ni Troliano sa mga kritikal na sandali. Pinili ng mga sports writer mula sa broadsheet, tabloid at online media ang lingguhang parangal bilang pagkilala sa kontribusyon ni Troliano sa dikdikang laban. Sa kanyang pagbabalik, patuloy ang pag-angat ng San Miguel Beer at lalong tumibay ang kanilang lineup sa tulong ng veteranong si Troliano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabuhay ang kampanya ng San Sebastian College Recoletos sa NCAA Season 101 sa likod ng pambihirang laro ng rookie forward na si Juniel De La Rama. Pinangunahan ni De La Rama ang Golden Stag sa magkakasunod na upset wins kontra Colegio de San Juan de Letran at University of Perpetual Help System Delta. Dahilan para tanghaling unanimous Collegiate Press Corps NCAA Player of the Week na suportado ng Philippine Sports Commission. Noong Oktubre 29, pinangunahan niya ang emosyonal na 82-81 panalo laban sa dating niyang koponan, ang Letran. Sa natitirang 3 segundo, isinaksak niya ang game winner sa harap ni Mark Omega, tinapos ang 5 sunod na talo ng Stags at 5 sunod na panalo ng Knights. Tumapos siya ng may 20 puntos, 7 rebounds, 2 assists at 2 steals. Nagpatuloy ang kanyang pananalasa kontra Perpetual kung saan nagtala siya ng double-double na may 15 puntos at 10 rebounds, may dagdag pang 2 assists. Isinaksak din niya ang mahalagang tira sa natitirang 48 segundo para sa 62-58 abante ng Baste. Dahil sa 2 sunod na panalo, umangat ang kartada ng San Sebastian sa 3-7, buhay pa ang pag-asa para sa twice-to-beat incentive sa huling bahagi ng eliminations. Natalo ni De La Rama sa parangal sina Tony Inot ng St. Benilde, Patrick Slayat ng Perpetual at ang nakarang awardee na si Jonathan Manalili. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpapakitang gilas ang University of Santo Tomas Golden Spikers sa 2025 Spikers Turf Invitational Conference sa pangunguna ng all-around star na si Josh Ibanez. Bagamat huling pumasok sa torneo, nagtala agad ang UST ng 3-1 win-loss record. Nasa sentro ng tagumpay nila si Ibanez na namamayani sa opensa at depensa.
Bida si Ibanez sa 5 set na panalo ng UST kontra Alpha Insurance Protectors noong Biyernes, 26-24, 25-22, 35-37, 19-25 at 22-20. Umiskor siya ng 20 puntos mula sa 18 attacks, isang kill block at isang service ace bukod pa sa 30 excellent receptions sa matinding laban. Dahil sa kanyang husay, kinilala si Ibanez bilang Spikers Turf Press Corps Player of the Week para sa Nobyembre 5 hanggang 7 sa suporta ng Pilipinas Live. Siya ang unanimous pick, tinalo sina Al Bokhari Sali at Edriel Alabar ng UST Gameville, pati na rin sina J-Rack De La Noche ng Signal, Jude Garcia at Noel Campton ng Criss Cross, at Sherwin Caritativo ng Savage. Susunod na makakaharap ng Golden Spikers ay ang defending champion na Signal HD Spikers sa Miyerkules sa Paco Arena. Gayunman, mawawala na si Ibanez sa UST pansamantala dahil sasama siya sa training ng national team para sa nalalapit na ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games. Sa kabila nito, nagpapasalamat si Ibanez na 2 beses nang naging UAAP Most Valuable Player sa bawat pagkakataong makapaglaro bilang attacker para sa UST Gameville bago siya bumalik sa kanyang natural na posisyon bilang libero ng pambansang koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anvidao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Umiikot sa social media ang chismis na chinugi umano si Shuvi Estrata sa pelikulang Call Me Mother, ang Metro Manila Film Festival 2025 entry ni na Vice Ganda at Nadine Lustre. At kumalat ang issue matapos mapansin ng mga netizen na wala si Shuvi sa isang poster na in-upload sa Facebook page ni Vice Ganda noong Nobyembre 4. Sa vlog ni OG Diaz, nilinaw niya na ang naturang poster ay hindi para sa pelikula kundi para sa Christmas tree lighting event sa isang shopping center noong Nobyembre 6 kung saan sina Clarice de Guzman, Mika at Brent lamang ang mga guests. Kaya hindi raw nakasama si Shuvi. Ipinunto pa ni OG na hindi pa tinatanggal itong si Shuvi sa cast ng Call Me Mother dahil naroon pa rin ang pangalan niya sa official poster ng Star Cinema kasama ang ibang cast member. Gayunman, nagugat umano ang issue sa dating kontrobersya ni Shuvi kung saan nasabing nandidiri daw siya kay Vice Ganda sa vlog niyang na tawag ay jojowain o totropahin at sa aligasyong miyembro ito ng mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nilinaw ni OG na walang kumpirmasyon na binawasan o tinanggal si Shuvi sa pelikula at hinihintay pa ang pahayag ni Vice Ganda hinggil sa issue. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbabalik acting ang aktres na si Maymay Entrata sa bagong action drama series na Roja matapos ang ilang taong pahinga sa paggawa ng teleserye. Sa grand launch ng naturang serye, ipinakilala ang karakter ni Maymay bilang si Luna, isang sous chef na bihasa sa paggamit ng patalim. Ayon kay Maymay, matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng action role dahil mahilig daw ito sa action movies. Ipinayag niya ang kanyang pasasalamat sa Dreamscape Entertainment at maging sa isang online streaming platforms at sa kanyang mother network ang ABS-CBN sa pagbibigay ng oportunidad sa kanya. Bagamat hindi pinakita sa screening ang kanyang action scenes, tiniyak ni Maymay na marami pa itong mapapanood
lalo na ang mga eksenang gumagamit siya ng kutsilyo bilang sandata. Kasama rin sa serye sina Kyle Echari at Donnie Pangilinan na mahusay din sa paggamit ng mga baril at martial arts. Sa grand launch, kapansin-pansin si Maymay sa kanyang kulay kahel na kasuotan na bumagay sa kanyang morenang ganda. At kanyang ding pinasalamatan ang mga taga-suporta, pamilya at lola na dumalo sa naturang event. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Babalik ng Pilipinas ang America's Got Talent Season 20 Grand Winner na si Jessica Sanchez upang salubungin ang bagong taon 2026. Sa social media post na isang luxury hotel and resort nitong ngayong araw, kinumpirma na magpe-perform si Jessica sa New Year's Countdown party nito. Si Jessica na isang Filipino-American singer ay itinanghal na grand champion ng America's Got Talent Season 20 noong Setyembre 25. Bago ito, lumahok siya sa unang season ng naturang talent show kung saan umabot siya sa semifinals. At noong 2012, sumali rin siya sa American Idol Season 11 at nagtapos sa ikalawang pwesto. At noong 2013, nang ilabas niya ang kanyang debut album na Me, You, and the Music at lumabas din siya sa isang sikat na serye na Glee. Kamakailan ay ipinanganak ni Jessica ang kanyang unang anak, yan ay si Eliana May Gallardo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating mga OJT na umaalalay sa atin ngayon. Mapa Warcas man o sa Master Control, kina Will at Greg. Maraming salamat sa pag-assist nyo sa amin for today. Salamat din syempre sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya at syempre sa mga naghatid sa atin ng balitang sports na si Leo Magpayo at ng balitang artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.